Ang masipag at tamad na anak. Sa malayong nayon, naroon ang isang bahay at naninirahan ang mag-asawa. Pareha silang may anak sa una nilang asawa, si Eva sa ama at si Ara sa ina. Mahal na mahal ng ina ang kanyang anak at ibinibigay niya ang lahat dito at hindi niya ito pinagtatrabaho. Kaya naman, naging tamad ang kanyang anak. Sa kabilang banda, pinagmamalupitan naman ang isang anak ng kanyang madrasta. At bakit nakaupo ka lang dyan? Tumayo ka nga at maglinis ng bahay, ang sabi ng madrasta. Pero ina, naglinis na po ako kaninang umaga, ang sabi naman ni Eva. Huwag kang makipagtalo sa akin, gawin mo na lang, ang sabi ulit ng madrasta. Opo ina, ang tugon naman ni Eva. Kay Eva, ipinapagawa lahat ng gawain ng kanyang madrasta. Si Ara naman ay walang ginagawa. Pinagmamasdan lang niya si Eva habang naglilinis ng bahay. Nakikita ng kanyang ama ang lahat. Nasasaktan ito sa kanyang anak ngunit wala siyang magawa. Mahal kong anak, patawarin mo ako. Hindi ko maibigay sa iyo ang lahat, ang sabi ng ama ni Eva. Naku itay, huwag ninyong alalahanin iyon. Minahal niyo ako at inalagaan buong buhay ko. Ako naman po ang mag-aalaga sa inyo. Magtatrabaho po ako at mag-iipon ng pera. Napakahirap po nito para sa atin, pero malalagpasan po natin ito, ang sabi naman ni Eva. Tahimik na pinakinggan ng madrasta at ni Ara ang usapan nila. Nang bigla silang lumapit sa mag-ama. Tama ka Eva, lumalaki na ang gastusin. Bakit hindi ka nga naman maghanap ng trabaho? Ang sabi ng madrasta. Ang lakas ng loob mo, bakit hindi iyang anak mo ang pagtrabahuin mo? Tugon naman ng ama ni Eva. Hindi ito pwede dahil madudumihan ang kanyang mga kamay at paa. Wala namang kwenta iyang anak mo. Wala namang mawawala sa kanya kapag nagtrabaho siya, ang sagot ng madrasta. Hayaan niyo na po sila ama. Magsusumikap po ako para sa ating dalawa, ang sabi ni Eva. Salamat anak, ang tugon naman ng kanyang ama. Nagtungo si Eva sa syudad upang maghanap ng trabaho at hindi naman siya nabigo dahil nakahanap agad siya ng trabaho. Agad-agaran din itong umuwi upang iparating sa kanyang ama ang magandang balita. Ama, nakahanap na po ako ng aking trabaho. Makakapag-ipon na po ako para sa ating kinabukasan, ang sabi ni Eva. Salamat sa iyong pagsisikap anak, ang tugon naman ng kanyang ama. Nagsumikap si Eva at nagtrabaho ng nagtrabaho hanggang sa ito ay makaipon ng sapat na pera upang maiahon ang kanyang ama sa hirap. Ama, makakaahon na po tayo sa kahirapan. Mayroon na po akong sapat na ipon. Sa wakas, maibibigay ko na po ang iyong mga gusto. Ako naman po ang bahala sa inyo ama, ang sabi ni Eva. Salamat anak, ang tugon naman ng kanyang ama. Agad naman nitong niyakap ang kanyang anak at humikbi ng pagkalakas-lakas dahil sa kanyang tuwa. Pasimple namang nakikinig ang mag-ina habang nag-uusap ang mag-ama. Nang biglang, lilipat na ba tayo sa magandang bahay anak? Ang sabi ng madrasta. Lilipat po kami ni Itay inay, pero hindi ko po kayo isasama, ang sabi naman ni Eva. At bakit naman? Wala kang utang na loob. Pinakain kita, tapos ganito ang isusukli mo sa akin, ang tugon naman ng madrasta. Pinaghihirapan ko po lahat ng binibigay niyo sa akin. Hindi niyo nga po pinaramdam na mahal niyo ako ang sabi ulit ni Eva. Sige, lumayas kayo.
Dahil alam kong pansamantala lamang iyang karangyaang nararanasan ninyo, sabi ng madrasta. At lumipat nga ang mag-ama. Mas lalong nagpursige si Eva para sa kanilang mag-ama, habang ang mag-ina naman ay lalong naghirap at wala silang mahingian ng tulong, lalo na si Ara, na hindi naturuan ng kahit anong trabaho. Dahil dito, nagpasya si Ara na humingi ng tulong sa kanyang kapatid. "Kumusta? Bakit ka na parito?" ang sabi ni Eva. "Nais ko lamang sanang humingi ng tulong," ang sabi naman ni Ara. "Ano ba ang iyong problema?" ang sabi ulit ni Eva. "May sakit ang inay at hindi ko alam kung saan hihingi ng tulong," ang tugon naman ni Ara. "Kung sana ay hindi ka naging tamad, may marangal ka sanang trabaho ngayon at hindi mo nararanasan mag-agilap upang humingi ng tulong," ang sabi ulit ni Eva. "Ngayon napagtanto ko na kaya pasensya na, nawa ay matulungan mo ako," ang tugon ulit ni Ara. "Magbibigay ako ng tulong, ngunit kailangan mo itong paghirapan upang matuto sa buhay," ang sabi ni Eva. "Handa akong magbago, Eva," ang tugon naman ni Ara. At tuluyan na ngang napagtanto ni Ara na tama nga ang sinasabi ni Eva, na kung sana ay hindi siya naging tamad, hindi na niya mararanasan ang hirap ng kanyang natatamasa ngayon. Bandang huli, naging magkatuwang ang magkapatid sa trabaho. Mas naging matagumpay sila dahil sila ay nagtulungan. Mas guminhawa ang kanilang buhay at muli silang nagsama-sama ng buong pamilya at namuhay ng masaya.